Greetings mga kababayan, harinawa sa mga oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ang ating pong topic sa episode nito may kinalaman po no, sa sulat po sa atin ni Vladimir. Ito'y sa pag-decipher po natin ng kanyang sulat ay maaaring ito may kinalaman po no, sa isang deed of donation. Ito po ang kanyang sulat, no? Sabi niya, attorney, paano kung di naman inotaryo ang dokumento? Questionable din ang affidavit dahil may asawa na ang donor pero single nilagay ng namatay. So, hindi pa rin na-settle ang estate po. So, medyo may vague po, no? May vagueness po ang sulat po sa atin ni Vladimir, no? So, just assume ng sulat po niya ay, tanong niya ngayon ay kung ang deed of donation, no? Ay na hindi naman notaryado at questionable din, sabi niya, yung affidavit ng asawa dahil may asawa ang donor pero sinabi niya na single ang nilagay niya nung namatay. O sabi niya na gano'n, no? So, hindi natin talaga ma ma matumbok ng gusto kung ano ba talaga ang mga vague na mga issues na hindi masyadong na paliwanag, no, ng ating sender. But ito lang pagkaintindi ko ay yung donation, no, assuming that the dokumento that you're referring to is the deed of donation. Kung hindi po ito notaryado po, no, at saka lalo pat wala namang written acceptance yung doni. So yung donation po, no, ay hindi po maituturing na isang public instrument at hindi rin po perfected ang naisagawang donation. Kasi po, para po maging perfect po yung donation, that means there must be a written acceptance on the part of the donee. Kasi kung wala pong written acceptance si donee, that means yung donation po is not perfected at hindi po yun effective. Pangalawa, yung donation po, no, deed of donation, tulad po ng lahat po ng dokumento na may kinalaman po sa real rights, no? Pag sinabi nating real rights, it includes yung interest po sa lupa, sa immovables, kung tawagin po natin, no? Ay kailangan po ay may tuturing itong isang public instrument. Now, ano ba yung public instrument? Ito po yung mga dokumento na notarized po yan, no? At ayon sa batas po natin, ang notarized document lamang na maituturing na isang public instrument ay siyang kinikilala o kikilalanin ng ating mga ahensya ng gobyerno na upang bigyan ito ng kahalagahan o tinatawag nating evidentiary values. So, kailangan po na notaryado ito. Otherwise, hindi po yan i-recognize, hindi po yan tatanggapin ng BIR, hindi rin po tatanggapin po ng assessor's office yan, at of course, hindi po ma-register po yan sa Register of Deeds kung ito po ay hindi notaryado dahil po hindi siya isang public instrument. Okay. Ngayon, meron ding sinasabi rito na yung donor na pumanaw na, no, nilagay niya single sa kanyang affidavit at pero may asawa naman siya. Now, hindi natin alam kung bakit ba may affidavit pa si donor, no? Kasi ah, ah, at saka anong nilalaman ng kanyang affidavit na 'yon, 'di ba? Ngayon, on top of that, sabi sa sulat ay itong donor nagsinungaling at sinabi niyang single siya pero may asawa na siya. So, well, kung buhay si donor at naggawa siya ng affidavit at pinanotaryo niya ito, abay, ang kaso po nito is perjury. Okay? Ngayon, ah, dahil pumanaw na si Apayan, kung nagpirma ng affidavit na yan, any criminal liability po yung pumirma nito, yung nag-violate po ng oath niya, no, kaya nagkaroon ng perjury, ay is deemed extinguished also. So wala na rin po yung criminal case doon. Ibang usapan pag buhay pa. Then thirdly, ano na ang mangyayari doon sa deed of donation na hindi notarized? Deed of donation na walang written acceptance, abay wala po. It has no legal effect whatsoever.
So mangyari po niyan, dahil sabi mo nga dito, ay hindi pa rin na-settle ang estate. Ibig sabihin niyan, hindi pa nagkaroon ng settlement of estate, whether judicially or extrajudicially. So, ang ibig sabihin niyan ay dahil pumanaw na si may-ari ng property na yun na supposedly nagbigay ng donation, ay wala pong, dahil hindi po effective yung kanyang ginawang donation, ang property po ito ay mananatili po na bahagi ng kanyang estate at ito po ay siyang pagbabasihan ng paghati-hatian ng kanyang mga heirs po niya, mga surviving heirs po niya. So yun po magiging legal consequence po yan. So that means na notwithstanding sa ginawang donation, no, na hindi naman notarized, at in fact, kahit na notarize yan, pag wala pong written acceptance po, ay hindi rin po yan mabibigyan ng probative value ng ating batas at ng ating Register of Deeds. No? Hindi po yan inonotaryo because wala pong written acceptance si Donnie. So, i-check nyo muna no, kung ano ba talaga yung unfortunately, no? Kung ano ba talaga yung condition ng sinasabi mong hindi notaryadong dokumento. At saka yung sinasabi mong affidavit. Ano bang nilalaman ng affidavit na yan? Okay? So, kung ang nilalaman ng affidavit na yan, hindi natin alam, no? Pero kung ang issue lang kasi na sinabi mo, married siya pero nilagay niya single, well, there could be a violation of the oath, no? Kung notaryado naman yung affidavit mo sinasabi. Pero kung hindi naman notaryado yung affidavit, wala pong violation dito ng hindi po magkakaroon dito ng perjury, and therefore wala pong criminal offense na maaring i-attribute doon sa applicant na gumawa ng affidavit na hindi po naman notarized. So, yan ang inyong yan po ang inyong titingnan, no? Upang sa ganun mabigyan po kayo ng linaw, no? Mapagdugtong-dugtong po ninyo ang mga pinag-usapan po natin. And best of all, may pinaka-the best na kung mag-consult po kayo sa inyong lawyer upang sa ganun, mabusisi po ang sinasabi mong dokumento na hindi notaryado, ano ba yung affidavit na yan, at ano ba yung hindi pa nagkaroon ng settlement of estate. So, importante po yun kasi pag ang tao po pumanaw, may mga properties po yan, ay dapat po magkaroon talaga ng settlement of estate. Ang sa hindi pa nakakalam, ibig sabihin ng settlement of estate po, ay magkaroon ng liquidation sa kanyang mga ari-arian. At pag sinabi liquidation, ay ibabahagi po ito no, sa kung sino yung kanyang mga heirs po niya. Pag sinabi liquidation, kasama dito kung may asawa yung pumanaw, yung kalahati po nito, no, magkaroon ay mapupunta po yan sa surviving spouse, no, bilang kanyang conjugal or kanyang absolute community property share niya doon sa kanilang naipundar. At yung natirang kalahati, ayun ang magiging bahagi ng legitim na siyang paghati-hatian ng kanyang mga compulsory heirs. Ngayon, of course, it will be now superfluous kung i-discuss pa natin yung implication ng donation ng isang magulang, no? Lalo na may mga anak siya. Pag siya pumanaw na, sabi natin, di ba? Pag ang magulang po, no, ay gumawa ito ng donation at may asawa at anak po siya, that donation, no, could be subject to a reconveyance later on, no, kung mapatunayan na because of that donation, yung kanyang compulsory heirs, no, ay napagkaitan o nabawasan po yung kanilang legitim. So again, this will be subject of collation. But that's besides the point kasi kung yun ng donation ay hindi may tuturing na valid, no, ineffective because hindi ito notarized, not considered as public instrument, wala ding written acceptance, well, what's the point, no, na hindi na po kailangan pang i-discuss natin in details ang maging legal implication nito, no, sa mga heirs po niya dahil hindi naman nagkakaroon ng walang visa ang ginawang donation at hindi ito maparehistro dahil hindi naman po ito may tuturing na isang public instrument.
So, sa kakapasok pa lang 'no, at kung, hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel ay at if you find our videos interesting and informative, paki-click lang po ang subscribe, share, and like po natin, na upang sa gano'n ay matulungan po ninyo ang inyong ibang lingkod na mapalawi pa natin ang ating adbokasya na mapagbigay po tayo ng legal impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, your relatives, your neighbors, or just friend acquaintances, at of course mga OFWs natin upang sila din o kayo ay matutunan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat po sa inyong oras, and I hope to see you again in the next video. Bye-bye for now. God bless.